Sa wakas, nagawa ng talunin ng Pilipinas ang New Zealand. Ibang klase na talaga ang national team natin ngayon, ano? Kung meron man akong gustong unahin, yun ang size ng ating national team. Ramdam na ramdam yun at napakalaking epekto sa laro. Kung dati problema natin to, ngayon isa na sa advantages natin. Pero mo, New Zealand, dinominan ng Gilas Pilipinas sa ilalim. First rebounding, 44 rebounds ang nakakuha ng Gilas. Habang ang mga Kiwis, 31 lang. Malaking differential niyan. 16 pa sa 44 natin na offensive rebounds. Ang daming opportunity no ng second chance points. Bukod pa riyan, marami ring ginatas na puntos sa ilalim ang Pilipinas. Ang Tall Blacks meron lang 16 points sa paint, habang ang Gilas, 48 big points. Ganoon natin denominate ang points in the paint. Ang layo. Salamat primarily sa triangle system ni Coach Tim na maraming cutting ng players inside. Isa sa mga pinaka-veterano ron si Scotty Thompson. Kabisado niya to eh. Hindi niya lang Gilas things to dahil trabaho niya rin maglaro under Coach Tim sa PBA. Kaya alam niya ang pasikot-sikot ng sistema na ito at kung saan siya makakanakaw ng puntos. Pero lahat naman yan sila nakikinabang sa opportunities na nakakreate ang triangle ni Coach Tim. Mula guards down to our bigs. Speaking of bigs, si Kai Sotto grabe rin sa laro na ito. Double-double, sumilip na nga rin kaunti sa triple-double eh. 19 points, 10 rebounds at 7 assists. All around the performance mula sa 22-year-old big natin. 8 of 14 din yan sa field, efficiency baka mo. Fit na fit talaga siya sa sistema ni Coach Tim na kailangan ng isang high IQ na big man. Kompleto rin ang husay pumasa, rumibaw, umiscore at dumipensa. And no wonder na babad siya sa game. 33 minutes naglaro out of 40. Siya rin ang isa sa reasons kaya hindi gaanong makatira sa loob ang New Zealand. Mas marami pang tinira sa labas ang mga Kiwis kaysa sa DOS. Maganda rin naman talaga ang gising nila, over 50% shooting sa tres with 18 makes, ang taas nun. Pero still, kung napanood mong laro, makikita mong naramdaman din talaga nila ang presence ng 7-3 big natin sa paint. Kasama pa ang ibang mga defensive players natin, tulong-tulong nilang binagsak sa 45% lang ang shooting ng kalaban inside the arc. Gusto ko rin batiin yung mga guards natin. Sobrang reliable. Thompson 12 points, Newsome 11, Dwight 11 at Perez 3. Patak-patak sa opensa. Sa depensa, bagamat nahirapan sila kay Webster dahil ang husay talaga, makikita mo pa rin ginagawa nila ang best nila. Mahigpit pa rin na depensa. Punta naman tayo kay Justin Brownlee. Gigil ngang makabawi dahil same scoring kontra Latvia ang ginawa niya. 26 points with 11 rebounds pa, 4 assists at 2 blocks. Insane na performance yan with great na efficiency. Wala ring pagod-pagod. 2 minuto lang ang pinahinga nito buong laro. Kaya kudos kay JB, big factor siya sa dikitang laban na ito. Ang hirap manalo kung wala siya. Buti na lamang at maaasahan palagi itong si Brownlee. Yun, sa kabuuan, napakagandang laro para sa Gilas Pilipinas. Pinatunayan nilang umakyat na sila sa different na level. Pinakitang hindi fluke, hindi tsamba ang panalo nila kontra Latvia. New Zealand na to eh. 0-4 tayo rito bago manalo. 3 ron durog talaga, tambak. Pero ngayon nga bumaliktad na ang mundo. Kaya na natin sila. Hindi na lamang basta madikitan, kundi matalo pa. Big factor din dyan ang head coach natin. Turnaround talaga simula hinawakan ni Coach Tim ang Gilas. Asian Games gold medalist, nakatalo muli ng European team after 64 years, naging semi-finalist sa Olympic qualifiers at ngayon tinalo pa ang New Zealand sa FIBA sa unang pagkakataon. At malakas na New Zealand team ang tinalo nila with Cody Webster. Ang ganda rin ang laro ng kalaban napakainit ng shooting. Si Webster 25 points at 5 of 6 sa tres. Yung Vodanovic sure ball din, nakalima ring tres. Yung Wardenberg kumana rin ng kumana buong game. Nakinabang sa butas sa perimeter defense nila Kai at ibang smaller defenders sa kanya. Lakas pa rin talaga grabe yung higit 50% shooting ng New Zealand sa tres as a team. Buti na lamang ng third quarter nagkaroon tayo ng run at maraming stops. Napakalaking bagay ng quarter na yon. Nakakuha tayo ng pondo kaya never nang nakatikim ng lamang ang New Zealand pagtapos nun. Also, salamat din sa great coaching ni Coach Tim. Bukod sa kanyang sistema at defensive scheme, timely rin yung mga timeouts niya at sakto ang mga adjustments. Kaya nakakabalik ang Pilipinas pag nalalamangan at na-deny rin nila yung paghabol ng New Zealand noong dulo. Congrats sa Gilas Pilipinas, total team effort talaga. At sa panalo na to, solo number 1 na tayo sa ating group sa Asia Cup qualifiers with perfect 3-0 record. Hopefully magpatuloy lamang ito. Next window din sana matalo natin muli ang New Zealand. At sa pagkakataon na yun, home court naman nila.